Busy Forex trader ka ba? Well, may mga tinatawag tayong pending orders na ahead of time pwede mong iset para kahit busy ka, mag-e-execute yung trade mo. Una, may tinatawag tayong limit order. So, sino coach si limit order? May dalawang klase yan. Si buy at saka si sell. Okay, so anong pinagkaiba nila? Drawing ko yung market. Halimbawa, meron tayo ditong resistance at meron tayo ditong support. So, unahin muna natin si buy limit. Okay, ito. Ngayon, pag nag-set ka ng buy limit, halimbawa, umaakyat si market ngayon, umaakyat, nasa resistance. Na-reject siya dito ngayon. Bumaba ng konti. Okay. Bumaba. Ayan, hanggang dyan. Sabihin natin, may pasok ka na nung oras na to. Hindi ka makakapag-execute ng market dito. Tama ba na mag-buy ka dito? Bumababa siya? Hindi. So, maghihintay ka pa dito sa support ulit. Sabihin natin mamaya pang gabi yun or mamaya pang during busy hours mo. Pwede ka ngayon maglagay dito ng buy limit or BL. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Kapag pumunta dito si price, mamaya, sabihin natin, automatic. Pag pumunta dito, matitrigger yung order mo automatically. And then, pag tumaas si price, profit ka. Paano coach kung dire-diretso siyang bumaba? Loss ka naman nun. So, ganun siya. Okay? Pag-usapan naman natin ngayon yung sell limit. Halimbawa naman, sell limit tayo. May support ka dito, may resistance. Sabihin nating umaakyat si market, okay? At bumaba na ng konti. Na-busy ka, hindi mo nahabol. Dapat bang habulin ng market kung nandito? Hindi, kasi alanganin na yan. Lalaki yung stop loss mo if ever. So ngayon, ang sell limit, halimbawa, hihintayin mo ulit siya dito, okay? Halimbawa, nandyan na siya ngayon. Hindi ka na, ang tagal, busy ka pa rin. Maglalagay ka na dito ng sell limit. Okay, sell limit. Ngayon, paano yan, coach? Pag umakyat, kahit hindi mo nabantayan yung phone mo, yung chart, pag umakyat ngayon si market dyan, sa price na to, kay resistance, automatic matitrigger yung order mo. Pag bumaba si market, profit ka. Kapag ka tumaas si market, losses ka. That's the limit orders.